Yo, what's up mga kaurago natin at nagbabalik na naman si Prince Azuko, alam nyo number 1 and bagong influencer na yun sa Pico. So guys, panibang vlog na naman ang gagawin natin. So pag-uusapan natin ito about dito kay Diwata at itong Alvin TV at tinitira sila ni Makagago. What's up? Intro, pasok! Pagsubok, laging tatagan. Prince Kasuko, handa kang gabayan. Kaya pagkapit sa mga pangarap, laging higpitan. Lagi mo lang galingan. Ano mang pagsubok, siguradong gagaan. May kulano influencer number 1. I-search nyo pati sa TikTok, superstar. Kaya ano pang hinihintay, abangan nyo na palagi. So guys, may mga kumakalat na naman na issue about dito kay Diwata at kay Alvin TV. Tinitira siya ni Makagago. What's up, man? So ang payo naman ni WhatsApp ni Makagago naman guys is about doon sa kinikita or lagi na lang daw nasa content si Alvin TV, lagi na lang daw nasa tabi ni Diwata. Kasi sa bawat video nakikita nyo naman nakasama siya. Sa bawat vlogs nakikita ako guys, nakikita ko madalas si Alvin TV sa mga vlogs niya. Pero guys, hindi naman masama maging ganun na lagi kang nasa video ka or nasa kasama ka sa part ni Diwata, kasi part din ni Diwata na mag-expose ng kanyang mga bagong menus, mga bagong niyang products guys, ay ina-expose din niya. Kung ikaw naman Makagago WhatsApp, kung nag-iinggit ka sa ginagawa or strategy ni Alvin TV, isipin mo yung taon tumatyaga para mabuhay, para lang masustain yung ano niya. Isipin mo, ang hirap ng isang content creator. Ikaw nga na Makagago na, alam kong businessman ka na, alam kong malaki na, hindi ka na nag-upload, alam ko, kasi patagal na akong followers. So, ang masasabi ko lang dun sa payo mo sa kanya, hindi dapat ganun. Dapat tratuhin mo ang vlogger as vlogger. Hindi porket mas mataas ka kay Alvin, si Alvin, alam ko kumikit, tumatsaga din niya, kasi isipin mo, kung wala si Diwata, wala din niya na si Alvin, wala din niya na content creator. At kahit si Diwata guys, umaangat na din niya, hindi siya masyado badamot sa lahat ng mga influencers. Ako nga guys, para sa akin guys, from Bicol pa ako, hindi ko pa masyado na-meet si Diwata, or hindi ko pa masyado na titigman yung kanyang Paris overload niya. So kung may chance ba na matikman ko yan, kung makapagpunta tayo sa Manila, is matatry din natin niya. Pero ang masasabi ko lang guys, kasi nagbi-business din ako, alam ko din yung strategy, alam ko din yung hirap din. Talagang papaguri mo yung negosyo na yan. Kung itong kay Diwata naman, wag niyo naman papatikusin yung tao. Isipin mo, nagpapago, nagsimula siya sa wala. Alam mo yung dating binugbog na yung tinudumog na. At ngayon marami na din siya guys na part na mga eksena like sa Batang Quiapo, kasama na siya na, kasama din sa lahat ng mga lahat, ang daming influencer guys na talagang lumalapit sa kanya. Alam na natin, di maiwasan guys, lalo na kung nakikilala ka pa lang, is talagang andyan yung part na kikipag-collab sa'yo, makikcollab yan yung mga vlogger sa'yo. Alam na kasi ikaw na kilala ka na yan as popular person talaga sa social media. Ang pinaka-inspiration lang kasi dyan guys dito kay Diwata, kasi nagsimula siya sa wala. Nakita nyo naman dati yung video siya dati na nakita ko dati na nagtitinda lang siya, nagsimula sa ganyan, tapos binibigyan siya ng na may mga dumadaan, binibigyan siya ng sombrero or konting budget para para meron siya pang hanap buhay or meron siya pang araw-araw. So isipin mo na yun, yung hindi pa siya nagiging ganyan kataas noon si Diwata, talagang kilala na siya. Convert sa mga ibang vloggers na nagsimula, walang kilala, walang ganyan. Siya guys, isipin mo, nagbi-business na pero nagba-vlog na. Yun ang lamang niya sa ating mga vloggers na nagsisimula. So yun ang isipin natin, hindi yung iisipin natin na andun na siya sa taas, bakit andun siya sa taas, ganun. Hindi ganun guys, hindi mo alam yung buong story nung kung saan, paano siya nagsimula. Makita niyo naman guys, babalikan niyo yung mga videos niya, punta kayo sa niya, dito sa page niya na Diwata para sa overload, dito sa Facebook page niya, makikita niyo lahat ng videos about stories niya. Kaya yun nga, masasabi ko lang dito kay MG,
makagago WhatsApp men, ang pangit tol ng ng content mo na yon. Tinalo ka ng ibang mga influencers na napakaganda ng content, pumunta na lang sila sa kung para sa akin tol, pag ikaw naiingit na makagago WhatsApp men, punta ka lang doon sa sa store ni Diwata at i-try nyo daw. Kasi alam mo si Diwata, sinabi ni Diwata is i-try mo daw yung kanyang product kaysa magdadak ka dyan, makagat ka pa, mahirap na kung ganun kahirap yung magiging sistema ng mo. Sasabi ko sa'yo makagago WhatsApp men, ayusin mo ng content mo tol, at kung ikaw talaga sa sistema ni Alvin, naiingit ka kay Alvin, bakit ka dikit si Alvin, ikaw nga na mas malaki pa nga sa kinikita ni Alvin, at ikaw pa nga na pinaka pioneer ng YouTube or isa sa pinaka nauna, kasi alam ko naman na followers mo ko. Alam ko na, aminin ko na nakasubscribe ako sa channel mo. MG, alam naman naka-follow ko sa page mo, pero nung nakita ko yung ugali dito sa social media na binabatikos mo si Diwata at si Alvin naman na talagang nagsisipag yung tao mag-vlog and nagsisipag din para ma-expose, makilala si Diwata na dahil kay Alvin, tapos sisiraan mo yung tao na sobrang alam naman natin na wala namang masama kumita ng milyon, wala namang masama kumita ng wala namang masamang mag-views ng million views. Ikaw nga MG, laki-laki sa isang araw, laki na nakukuha mo sa ibang vlogger. God. Sinasabi ko lang yun malaki yung nakukuha mo sa mga vlogger, lalo na kung maraming mga vloggers na nakikipag-collab sa iyo. Alam ko malaki nakukuha mo tol. Isipin mo si Alvin na yun lang yan nakaranas ng malaking views dahil kay Diwata. Kung wala si Diwata na yun, wala din yung about sa business niya, pati yung negosyo ni Diwata tinitira mo din. Isipin mo, laging tatagan, Prince Kasuko, handa kang gabayan. Kaya pagkapit sa mga pangarap, laging higpitan. Lagi mo lang galingan, ano mang pagsubok siguradong gagaan. May kulano influencer number 1, i-search nyo pati sa TikTok, superstar. Kaya ano pang hinihintay, abangan nyo na palagi.